Zaldico, sinisi ang Malacanang sa budget insertions, Marcos Jr. at Romualdez tinukoy. Pinasag ni dating Ako Bicol Representative Elizalde Zaldico ang kanyang pananahimik sa gitna ng bilyon-bilyong pisong flood control mess at naglabas ng matinding akusasyon ngayong Biyernes na direktang isinasangkot sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Budget Secretary Amenah Pangandaman at dating House Speaker Martin Romualdez sa umunoy insertion na 100 billion sa 2025 national budget. Inilahad ni Ko, ang dating tagapangulo ng House Committee on Appropriations, ang serya ng pangyayari na nag-uugnay sa Malacanang sa kontrobersyal na budget insertions. Inangkin ni Ko na sa simula ng bicameral process, huling bahagi ng 2024, tinawagan siya ni Secretary Amenah Pangandaman para i-relay ang utos ni Pangulong Marcos Jr. na magpasok ng 100 bilyon na proyekto. Sinabi ni Ko na nang i-verify niya ang utos kay dating Speaker Martin Romualdez, ang sagot daw nito ay, "What the President wants, he gets." Nagkaroon umano ng pulong sa Aguado Building sa Malacanang kasama sina Pangandaman at Romualdez kung saan ipinasa ang listahan ng 100 bilyon na proyekto. Tinangka ni Ko na hatiin ang pondo, hatiin sa programmed at unprogrammed funds upang hindi maapektuhan ang constitutional mandate para sa edukasyon, ngunit ito ay tinanggihan. Sa dokumento na pinakawalan ni Ko, lumabas na 81 billion ay sa DPWH habang higit 18.7 billion ay inilagay sa ilalim ng Office of the President at iba pang ahensya. Pag-alis ni Ko noong Hulyo para sa medical check-up, sinabi umano ni Romualdez sa phone call, "Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President." Nagtapos ang pahayag ni Ko sa pag-alala at sinabing, "Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat." Bakit hindi naniniwala ang lahat sa pahayag ni Ko? Bagamat seryoso ang mga akusasyon at may kasamang dokumento, ang pagdududa ng ilang mamabatas ay nakatuon sa kredibilidad at paraan ng paglabas ng pahayag. Binigyan diin ni Senator Sherwin Gatchalian, kasapi ng Blue Ribbon Committee, ang pangangailangan ng validation. Aniya, "I don't even know kung siya ba yun o may nagsasabi artificial intelligence. Hindi niya rin matitiyak kung totoo ang mga sinasabi ni Ko." Tinitingnan din ang timing ng paglabas ng akusasyon ni Ko. Kasalukuyan siyang sinasampahan ng kaso at nasa labas ng bansa. May spekulasyon na ginagamit niya ang mga akusasyon para ipagtanggol ang sarili o pilitin ang gobyerno na makipag-areglo. Kailangan umanong manumpa, sumailalim sa oath si Ko at ibigay ang lahat ng ebidensya sa tamang forum tulad ng Blue Ribbon Committee para magkaroon ng bigat ang kanyang salaysay. Ang paglabas ng akusasyon ni Ko ay lumabas 2 araw bago ang nakatakdang 3-day rally ng Iglesia ni Cristo na magsisimula sa ika-16 ng Nobyembre. Ang rally ay nananawagan para sa accountability for flood control mess, transparency, accountability, justice, and peace. Subalit, mayroon ding malaking pagdududa sa tunay na layunin ng timing ng development at ng nalalapit na INC rally. May panawagan ang ilang kritiko na maaaring gamitin ng mga taga-suporta ni Duterte ang INC rally upang isulong ang kanilang political agenda. May pangamba na ito ay maging front para sa pagpapabagsak sa administrasyong Marcos Jr. na maaaring magbunga ng pag-angat ng mga kaalyado ng nakaraang administrasyon. Ang mga conspiracy theory ay nagsasabing ang buong skandal ay ginagamit upang lihisin ang atensyon ng publiko mula sa iba pang mahahalagang issue o iba pang legal na issue tulad ng kaso ni Senator Bato de la Rosa sa ICC na kinakaharap ng Duterte camp. Dahil sa mga political dynamics na ito, nagiging malaking hamon sa mga investigador at sa Korte Suprema na paghiwalayin ang katotohanan sa mga politikal na motibo sa likod ng mga akusasyon kay Zaldico.